Life After Prison by Silence You. Kabanata 2951 hanggang 2960. Sa puso ng primordial sacred land sa loob ng Midland, lumabas ang Anstora mula sa kawalan na may nakakatakot at walang ekspresyong mukha. Sa nakalipas na 2 araw, sumakay siya mula sa Midland patungo sa walang hanggang yelo na may layuning salakayin at lumunin si Severin. Gayunpaman, nang makarating siya, natuklasan niyang nakaalis na si Severin, at ang tanging nararamdaman noon ay ang natitirang aura ng kapigatian ng kulog mula sa kamakailang pag-akyat ni Severin sa tunay na immortalidad. Dahil nakamit na ni Severin ang tunay na immortalidad, ang kanyang mga celestial affinities ay nagprotekta sa kanyang kinaroroonan mula sa langit at ilog ng panahon. Kahit ang lahat ng kasanayan sa mundo ay hindi makakatulong sa Anstora na mahanap siya noon. Nagngingit-ngit sa pagkabigo, isinumpa ng Anstora. Sampin siya. Nakagawa siya ng tagumpay patungo sa tunay na immortalidad, naglaho sa kawalan, at nagbalot sa sarili ng mga sikreto ng langit. Kayaban niyang pag-aralan ang landas sa kalawakan na kabilang sa nangungunang 10 tao. Kadalasan, ang mga unang araw pagkatapos ng pag-akyat sa langit ay karaniwang nababalot ng mga sandali ng kahinaan. Sa kabila ng kakalampas lang sa makalangit na kapigatian, ang lakas ni Severin ay lubos na nauubos at hindi siya makakapaglakbay ng napakalayo. Sa kasamaang palad, walang nakitang bakas si Severin ang Anstora sa kabila ng paggalugad sa buong yelo, at dahil sa labis na pagkadismaya, bumalik siya sa primordial sacred land pagsapit ng umaga. Lalong tumindi ang galit ng Anstora habang pinag-iisipan niya ito. Ang landas na pinili niya ay ang landas ng pagkawasak, na itinuturing na isa sa 20 pinakamahusay na landas. Ang kahangahangang husay sa pakikipaglaban na ipinagkaloob nito sa kanya ay nagligtas sa kanya mula sa kamatayan sa mga nakaraang pakikipagtagpo sa Green Emperor at sa mga sumunod na tunay na immortal na nakatanggap ng kaliwanagan sa Blue Realm. Gayunpaman, kahit siya ay nakaranas ng kahinaan sa mga araw pagkatapos ng kanyang immortal na pag-akyat, hindi tulad ni Severin na nagawang itago ang kanyang presensya kahit na mula sa mga lihim ng langit. Sa makatuwid, ang hinala ng Anstora na si Severin ay dalubhasa sa batas ng kalawakan ay hindi walang batayan. Ang pag-iisip tungkol doon ay nagdulot ng kalungkutan sa kanyang ekspresyon, dahil alam niyang ang patuloy na paglaki ni Severin ay haadlang lamang sa kanyang ambisyon na maging Lord of the Realm. Sa sandaling iyon, ang 7 Stars Upside Down Formation ay nakapag-ipon lamang ng kalahati ng kinakailangang dami ng enerhiya at dugo matapos magdulot ng kaguluhan sa East Plain, kalahati ng Great Flare, at North Sea. Dahil sa kanyang kahirapan sa paghahanap ng orihinal na espasyo ng Blue Realm mula sa ilog ng panahon, ang Anstora ay naghanap nito ng paunti-unti. Noong nakaraan, hinahayaan na lamang niya ang sitwasyon na umunlad sa sarili nitong bilis sa sentro ng Pormasayon, ngunit ang nagudyok sa kanya ay si Severin na naging isang salik na hindi niya kayang baliwalain. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, ginamit niya ang 2 daloy ng itim na liwanag upang ipatawag ang 2 natitirang elder ng primordial sacred land. Sina Fanerly at Ianzek ay maingat na huwag huminga ng malalim kahit na sila ay nagpapatira pa sa harap ng Anstora. Hinihintay po namin ang inyong mga utos, Ginoo. Ang Anstora, na nagtaglay ng anyo ni Baldwin, ay lumabas mula sa itim na hamog na may blankong ekspresyon. Pakilyusan ang lahat ng puwersa sa ilalim ng inyong pamumuno. Itigil ang kasalukuyang pag-atake at ilipat ang mga pagsisikap sa Great Flare at North Sea. Ang pangunahing focus natin ngayon ay ang pag-atake sa Grundy Uno Sacred Land. Bagamat hindi niya alam ang eksaktong kinaroroonan ni Severin pagkatapos umakyat si Severin sa immortalidad, alam niya ang Grundy Uno Sacred Land ay isang lugar na malapit sa puso ni Severin. Kumbinsido na ang pag-target sa Sacred Land ay makakaakit kay Severin palabas, ang kanyang malamig na mga mata ay nag-aalab sa baga ng kapangyarihan habang iniisip niya ito. Ang kailangan ko lang gawin ay lumunin siya. Isang tunay na immortal ay sapat na para itulak ako sa huling yugto ng tunay na immortalidad, na maaaring maghanda para maging Lord of the Realm bago tuluyang umakyat sa pagiging isang Royal Celestial. Ang kanyang kumpiyansa ay hindi lamang nagmula sa kanyang sariling mga kakayahan kundi pati na rin sa mga tadhana na itinago niya sa kanyang dibdib. Isang kislap ng nagyayelong determinasyon ang kumislap sa kanyang mga mata bago siya biglang nawala. Hindi kailanman ipapakita ng Anstora ang kanyang tunay na kapangyarihan maliban kung talagang kinakailangan.
Habang naaalala nito ang nakakatakot na aura ng dayuhang demonyo, hindi niya mapigilan ang sarili na manginig ng hindi sinasadya sa kabila ng kanyang katayuan bilang isang tunay na immortal. Malakas niyang iniling ang kanyang ulo at sinubukang alisin ang imahe sa kanyang isipan. Sumulyap ng mariin kina Fan Early at Ianzek sa huling pagkakataon, ang kanyang figure ay agad na nawala. Sa wakas ay bumangon sina Fan Early at Ianzek mula sa lupa at pinunasan ang malamig na pawis sa kanilang mga noo. Nagmadali silang asikasuhin ang mga disipulo. Bagamat wala silang ideya kung bakit bigla na lamang inatake ng Anstora ang Grundy Uno Sacred Land, hindi sila nang ahas na questionin ang kanyang mga utos. Ilang sandali pa, ilang airship ang pumailan lang mula sa punong himpilan ng Primordial Sacred Land, na nag-iwan sa kanya ng bakas ng masamang enerhiya habang tinatahak nila ang kanilang landas patungo sa Grundy Uno Sacred Land. Sa ilalim ng kalangitan na nababalutan ng malademonyong aura, ang figure ng Anstora ay nakatayo sa itaas, na napapalibutan ng pulang liwanag ng batas ng pagkawasak. Maihahalin tulad ng isa ang batas na iyon sa isang sinaunang demonyo na lumitaw ng walang hanggan. Samantala, sa loob ng mundo ng kuweba, katatapos lang ni Severin ng kanyang paggawa ng Pildores at lumabas ng silid nang makaramdam siya ng isang partikular na kaguluhan sa anyo ng mga di nakikitang alon na nagmumula sa ilang libong milya ang layo. Dahil ang kanyang sinaunang kaluluwa ay konektado sa langit at lupa, naisip niya ang ilog ng panahon at itinuro ang kanyang banal na pandamalampas sa gininto ang kumikinang na tubig at patungo sa pasukan ng Grundy Uno Sacred Land. Mga 50,000 milya ang layo sa kawalan, ang mga madilim na ulap ay natipon at umiikot patungo sa direksyon ng Grundy Uno Sacred Land. Kasama sa pagdagsa ng napakalaking masamang enerhiya ang matinding kapangyarihan ng mga patakaran. Ang Anstora, naramdaman ni Severin ang matinding sigla sa loob ng masamang enerhiya at hinuha na ang nilalang sa loob ng madilim na enerhiyang iyon ay tiyak na isang tunay na immortal. Hindi ito maaaring iba kundi ang Anstora na matagal nang nagkukubli. Nang mapagtanto ang kanilang kalagayan, agad niyang pinatunog ang alarma at nagpadala ng mga babala sa mga elder ng sekta. Sa loob ng isang iglap, nalagpasan niya ang kawalan at narating ang bulwagan ng sekta. Nagtipon sina Amethyst, Adrian, at ang iba pa nang makatanggap sila ng balita mula kay Severin. Tanong ni Adrian nang may seryosong ekspresyon. Sigurado ka bang isa itong pag-atake ng Primordial Sacred Land? Tumanggaw ng seryoso si Severin. Oo, pinalawak ko ang aking mga banal na pandama sa ilang libong metro ng biglaan at nagkataong naramdaman ko ang Anstora na paparating ng may buong lakas, ang masamang enerhiya nito ay hindi kapanipaniwala, at nagdala ito ng ilang mga bangkay pati na rin mga disipulo mula sa Primordial Sacred Land. Wala akong duda na balak nila tayong patayin. Pakiramdam ni Amethyst ay sumakit ang kanyang ulo at nagtaka kung bakit biglang nagdesisyon ang Primordial Sacred Land na magsagawa ng ganito kalakas na pag-atake sa kanila, lalo na't kalahating taon nang nanatiling tahimik ang mga Anstora nang hindi man lang nagpapakita ng anumang senyales ng pag-atake sa kanila. Pinagpapawisan ng husto, inutusan niya si Carson at ang iba pang mga elder. Buhayin ang ating depensibong porma sayon. Cuthbert, ikaw ang mamamahala sa porma sayon. Ako at ang iba pa ang haharap sa mga bangkay na puppet na iyon. Nang makitang mabilis na nagdesisyon si Amethyst, tumanggo si Severin at sinabing, haharapin ko ang Anstora. Gusto kong malaman kung bakit ganoon na lang ang kanyang kumpiyansa na aatakehin tayo. Sa deklarasyong iyon, minanipyala ni Severin ang nakapalibot na espasyo at mabilis na nawala sa paningin. Tinahak niya ang daanan at ilang segundo lamang ang ginugol niya para marating ang ilang libong milya. Sa kabilang panig, ang Anstora, na nagmumuni-muni sa ibabaw ng masamang enerhiya na nagdadala sa kanya, ay biglang nakaramdam ng pakiramdam sa paligid niya. Sa katunayan, naramdaman niya ang papalapit na isa pang tunay na immortal. Isang mabangis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang inaasahan niya ang komprontasyon. Matalas talaga ang mga pandama mo. Bulong niya nang may mapangahas ng ngiti. Pero ngayon, matatapos na ang buhay mo. Naging isang agos ng pulang ilaw, ang Anstora ay sumulong gamit ang kanyang walang hanggang masamang enerhiya, at ang sagupaan ng mga aura mula sa dalawang tunay na immortal ay lumikha ng mga panginginig sa nakapalibot na kawalan na umabot ng libu-libong milya. Bumuhos ang mga elementong enerhiya mula sa mga bitek sa kawalan. Habang papalapit si Severin sa Anstora,
tumindi ang kanilang aura at nagsimulang tumindi ang pressure. Nang halos 10 milya na ang layo nila sa isa't isa, huminto ang magkabilang panig. Nag-ingat silang nagtitigan habang ang mga nagliliwanag na batas ay nakapalibot sa kanila na parang isang malawak na karagatan, na lumalawak sa libu-libong milyang kalawakan at natutunaw sa walang hanggang kawalan. Dahan-daang lumalabas mula sa nababalot ng masamang aura, ang Anstora ay yumapak sa hangin at tumingin sa ibaba ng may ngiting nakangisi. Matagal ko nang pinaplano ito. Lahat ay naayon sa aking plano. Ngunit ikaw ang kakaibang salik na nakamit ang immortalidad ng mas maaga sa itinakdang panahon. Maraming dahilan sa likod ng pagnanais ng Anstora na patayin si Severin, ngunit ang pagkakita kay Severin na nakatayo ng matayog na may ningning ng isang makalangit na nilalang ay nagdulot ng labis na paghanga mula sa Anstora. Ayalay mo sa akin. Pahayag ng Anstora. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng paghamak at ang kanyang tono ay lubhang walang pakialam. Kapag nabago ko na ang mundong ito at umakyat bilang Lord of the Realm, bibigyan kita ng posisyon na higit sa 10,000, ngunit mas mababa sa isa lamang. Tiwala ang Anstora sa kanyang sarili at sa kanyang mga estratehiya. Minsan na niyang naiwasan maging ang mga pamamaraan ng Green Emperor at maaari lamang siyang supulan kaysa patayin. Dahil sa pag-iipon ng sigla at dugo na katumbas ng mga panahon, lumakas ang kanyang lakas, kaya't tila walang halaga sa kanyang paningin ang kamakailang pag-akyat ni Severin sa immortalidad. May hawak pa siyang trump card na itinago niya malapit sa kanyang dibdib, isang card na hindi pa nagagamit ngunit handang gamitin sa mga kakila-kilabot na sitwasyon. Kung siya ay mahuli, tatawag ang Anstora ng isang puwersa upang ipakita ang kanyang pisikal na anyo kahit na mga hulugan ito ng pagkalipol mismo ni Blue Realm. Nanatiling malamig ang ekspresyon ni Severin habang sumasagot. Ha? Ito ang kontraalok ko, sumuko ka at papatayin kita agad sa halip na pasabugan kita ng pira-piraso. Maging ito man ang kanilang nakaraang pagsalakay ng Primordial Sacred Land at ng mga puwersang demonyo o ang 6 na buwang madugong labanan sa East Plain, ay tinuring ni Severin ang mga naturang aksyon bilang mga gawa ng masasamang erehe. Dahil minana ang mga biyaya at kaalaman ng Green Emperor Pagoda, si Severin ay nagtaglay ng isang hindi mapagkakasunduang puot sa Anstora. Walang dahilan upang magtiwala sa mga salita ng isang taong nadungisan. Bagamat bagong gawa bilang isang immortal, ang husay ni Severin ay namutla kumpara sa Anstora. Gayunpaman, ang inner world skill na kanyang sinanay ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan ng Small Thousand Worlds. Sa pagsasama-sama ng 3,000 batas, binigyan siya ng husay sa pakikipaglaban na kapantay ng isang tunay na immortal sa huling yugto. Nariyan din ang Oculus Blade na kanyang ginamit, ang sukdulang celestial weapon na may walang kapantay na lakas na nagbigay daan kay Severin na magpakawala ng 300 bala laban sa isang tunay na immortal sa perpektong yugto. Bilang resulta, si Severin ay hindi bababa sa 70% tiwala na masusupol ang Anstora, kung hindi man makakamit ang isang ganap na tagumpay. Napakahalaga, ang pag-akyat ni Severin sa immortalidad ay nagmarka ng hindi may iwasang pangyayari na siya ay magiging hindi mapag-aalinlangan ng Lord of the Realm. Ito ay mahalaga para sa patuloy na paglago ng kanyang maliliit na libong mundo. Ang panghihimasok ng Anstora ay parang paghadlang sa landas ni Severin, na hindi kailanman papayagan ni Severin. Nang marinig ang pagsuwi ni Severin, isang mabangis na ngiti ang sumilay sa mukha ng Anstora. Matigas ang ulo mong hanggal. Pinili mong sumuwi, kaya kukunin kita at ipapatikim ko sa iyo ang aking buong kapangyarihan. Sa isang iglap, ang walang hanggang demonyong enerhiya sa likod ng Anstora ay nabuhay, nagpakawala ng isang malakas na agos ng batas ng pagkawasak. Libu-libong itim na sibat ang lumitaw at sumaire sa kawalan ng may nakamamatay na bilis. Ang batas na nasa kanila ay kayang durugan ang sinumang kalahating immortal hanggang maging alikabok. Nanatiling hindi nababagabag si Severin sa pagsalakay ng Anstora. Sa isang kislap ng pag-iisip, ang Oculus Blade ay lumitaw sa kanyang mga kamay. Mga walang kwentang galaw. Ngumisi si Severin, sabay iwi na siwas ang kanyang espada. Kunin mo na ito ngayon. Kasabay ng isang matunog na sigaw, ang Oculus Blade ay sumabog sa isang pagsabog ng mga banal na kulay. Ang 3,000 batas na nakaukit dito ay sumipsap sa nakapalibot na kapangyarihan ng langit at lupa, na nagsanib puwersa bilang isang gininto ang ulan ng espada na humawi sa lumalaganap na kadiliman.
Umalangaw sa kawalan ang mga nakabibinging pagsabog, na naglabas ng isang maelstrom ng magulong enerhiya. Nagulat ang mga mata ng Anstora nang mapansin niyang walang kahirap-hirap na sinira ni Severin ang kanyang batas ng pagkawasak. Ang pagpapakita ng kapangyarihan ay higit pa sa inaasahan mula sa isang taong naging immortal. Sa sandaling makita ng Anstora ang Oculus Blade sa kamay ni Severin, isang kislap ng ginhawa at kasakiman ang sumilay sa kanyang mga mata. Isang piling sandatang makalangit. Bulong ng Anstora, habang dinidilaan ang kanyang mga labi. Mas marami pa pala ang mga sikreto mo kaysa sa inaasahan ko. Nagbigay si Severin ng malaking sorpresa sa kanya, dahil hindi pa ito naririnig para sa isang taong kakagaling lang sa pagiging immortal na hindi lamang nagtataglay ng isang natatanging celestial weapon kundi pati na rin ng isang piling tao. Ang balita ay magpapadala ng mga shockwave kahit sa loob ng celestial realm. Upang makagawa ng ganoong armas, kailangan munang makakuha ng 10 banal na ginto. Ang pambihira ng banal na ginto sa Celestial Realm ay isang patunay sa kanilang napakalaking halaga, dahil mangangailangan ito ng mga taon ng paghahanap ng isang tunay na immortal bago sila matagpuan. Bukod pa rito, ito ay isang gawaing karaniwang nakalaan para sa mga mala Royal Celestial na bihasa sa 3,000 batas, dahil ang armas ay dapat may mga batas na iyon na nakaukit sa loob nito. Kahit ang isang tunay na immortal ay maaari lamang makaintindi ng isang batas sa simula, kaya imposibleng mayukit ang 3,000 sandata sa natatanging armas. Ang katotohanang si Severin, isang baguhang immortal, ay maaaring magtaglay ng gayong armas ay lalong nagpasiklab sa paniniwala ng Anstora na si Severin ay tiyak na may malalim na lihim sa loob niya. Sumulyap ng mabuti ang Anstora kay Severin pagkatapos huminga ng malalim. Ito ang dahilan kung bakit nagawa mong labanan ang kapalaran at umakyat sa immortalidad sa kabila ng aking mahusay na mga plano. Papatayin kita at pagsasamahin ang mundo upang maging Panginoon nito. Mula sa posisyong iyon, maaari akong maging isang Royal Celestial. Ang Oculus Blade, isang natatanging Royal Celestial weapon, ay kumakatawan sa susi sa mga ambisyon ng Anstora. Kung maaagaw niya ito kay Severin, walang ang mas magiging kumpiyansa siya sa pagtuklas sa orihinal na espasyo ni Blue Realm. Sa isang matapang na maniobra, kumamo ang Anstora sa ere at sumugod kay Severin. Ang laganap na batas ng pagkawasak ay nagtagpo sa paligid niya at niyanig si Blue Realm hanggang sa kaibuturan nito. Di nagtagal, isang napakalaking itim na marka ng kuko ang bomb alot sa araw, sumugod patungo kay Severin na parang binabaligtad ang mundo. Lahat ng nasa daanan nito ay nadurog habang ito ay bumagsak. Naramdaman ni Severin ang nakakasakal na presyon na bumagsak sa kanyang mukha at itinulak ang malawak na enerhiya ng langit at lupa patungo sa Oculus Blade. Sa isang iglap, ang 3,000 batas ay sumabog sa isang nakasisilaw na banal na liwanag, at di nagtagal, ang mga ito ay nag-ugnay sa paligid niya upang bumuo ng isang matibay na kadena ng kaayusan. Kasabay nito, ang Oculus Blade ay pamitik kasabay ng mga bakas ng landas, at sinipsip nila ang nakapalibot na enerhiya ng may kasigasigan, na ginawa itong isang napakalaking sinag ng espada na libu-libong milya ang haba. Ang sinag ng espada ay dumaan ng malakas sa kalangitan at lupa, na nagdulot ng isang malaking pagkawasak. Ang itim na kuko na pumuno sa kalangitan ay nabasag at naging mga piraso ng aura na nagkalat sa kalangitan. Ang sinag ng espada na kulay bahaghari ay nagpatuloy sa kanyang landas, na nagpapadala ng mga alon ng pangamba sa puso ng hindi mabilang na mga nagsasanay sa Blue Realm. Nang makita ang pamamaraan na hinihiwa na parang mantikilya ni Severin, pinigilan ng Anstora ang kanyang paghamak at pinakawalan ang kapangyarihan ng langit at lupa sa loob niya. Tulad ng isang mabangis na kabayo na nakatakas sa renda, ang kapangyarihan ay nagsimulang dumaloy ng paulit-ulit sa kanya. Ang kanyang lakas bilang isang tunay na immortal ay sumire sa mismong tela ng kalawakan, na nagpapakita kung ano ang ilog noong panahong iyon. Ang ilog, na tila lumipad mula pa noong mga nakaraang taon, ay naglabas ng isang malawak at maringal na kapaligiran habang ito ay tumataas sa ibabaw ng lupa. Sa buong Midland, ang kalangitan ay umaabot sa isang walang katapusang gininto ang ilog na sumasaklaw sa 10,000 milya. Ang bigat ng makalangit na palabas ay nagpadala ng mga panginginig sa buong Blue Realm, at lahat ng nasa antas ng Supreme Paragon pataas ay nakaramdam ng panginginig.
Sa kaibuturan ng Royal City sa loob ng Great Flare, si Lumano ay nag-iisang nagpapagaling ng kanyang mga sugat nang sumulyap siya sa langit sa tanawin ng gininto ang ilog na paikot-ikot sa kalawakan. Dahil sa takot, bigla siyang bumangon at bumulong sa nanginginig na boses. Ito ay isang labanan sa pagitan ng mga tunay na immortal. Dumating na ba ang Anstora? Ang pangitain ng apokaliptiko ay kahawig ng pagbagsak ng mundo, na tumama kay Lumano ng takot at pagkabalisa. Wala siyang gaanong pag-asa na ang Grundy Uno Sacred Land ng Midland ay makakagawa ng anumang pagbabago sa sitwasyong iyon. Dahil sa labis na pagkagulat sa kanyang nakita, siya ay natambal sa kawalan ng pag-asa hanggang sa siya ay bumagsak sa lupa. Tapos na tayo. Nako, tapos na tayo ngayon dahil nagpa siya ng kumilos ang Anstora. Bumulong siya na parang baliw. Dahil hindi niya alam ang pag-akyat ni Severin sa immortalidad, iniugnay ni Lumano ang pagpapakita ng ilog ng panahon sa Anstora lamang. Matapos mawalan ng malay, umalis siya upang ayusin ang mga libing para sa kanyang pamilya. Samantala, isang katulad na eksena ang naganap sa damuhan ng North Sea. Hindi makapaniwalang tumingin si Jackson, ang dakilang pari, sa Midland. Babaligtarin ang mundo ngayon sa isang labanan na kinasasangkutan ng isang tunay na immortal. Nandilim ang kanyang mukha dahil sa lungkot. Mukhang nasa panganib sina Adrian at ang iba pa. Taglay ang mabigat na loob, inutusan niya si Allen at ang iba pa na pangalagaan ang kanilang mga kamag-anak, hinikayat silang tumakas patimog bago tumungo sa kanluran. Matapos ilabas ang kanyang huling utos, umakyat si Jackson sa kalangitan ng may determinasyon at tumungo patungong Midland sa isang linya ng liwanag. Kasabay nito, sina Adrian, Amethyst, at ang iba pang mga matatanda ay nagmamadaling pumunta sa larangan ng digmaan, walang kamalayan sa iniisip ng kanilang mga kakampi. Doon, nasaksihan nila ang pagkawasak na nagaganap sa itaas, ang pagguho ng kalangitan, at ang kahangahangang ilog ng panahon. Ang mga tanawing iyon ay nag-iwan sa mga kagalang-galang na kalahating immortal na elder na natigilan, dahil hindi nila inaasahan na mangyayari ang mga ganitong eksena. Mga ulap at ulan ang nalikha sa bawat paggalaw, at tila nababaligtad ang kalangitan. May mga banggaan sa pagitan ng nagniningning na liwanag, kasama ang aura mula sa langit at lupa. Sa gitna ng kaguluhang iyon, nabawi ni Adrian ang kanyang kahinahunan at umutos. Huwag mong sayangin ang oras sa pagpatay sa mga bangkay na puppet na iyan. Sa labanang iyon, ang dalawang tunay na immortal ay nakibahagi sa kanilang labanan habang ang iba pang mga kalahating immortal ay nakikipaglaban sa kanilang mga kalaban. Sinamantala ang pagkagambala na dulot ng paghaharap ni Severin at Anstora, kumilos si Adrian at ang kanyang mga kasamahan upang alisin ang nagbabantang-banta ng mga bangkay na puppet. Sumugod ang mga matatanda na may iisang layunin. Nakatayo sa kawalan, naramdaman ng Anstora ang pagdating ng grupo ni Adrian, isang gawa na hindi nakakagulat dahil siya ay isang tunay na immortal na ang mga pananaw ay pinahusay ng mga batas sa loob ng kanyang katawan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, naharap siya sa isang nakasisilaw na pagsalakay at wala siyang nagawa sa grupo ni Adrian. Tutal, isang nakasisilaw na bahaghari na may espada ang sumusugod na patungo sa kanya. Ginawa ng sukdulang celestial weapon, ang bahaghari na ito ay kumakatawan sa pagtatagpo ng 3,000 batas, kapangyarihan, kulog, buhay, kamatayan, pagkawasak, at iba pa. Sa kanilang sarili, ang mga batas ay mahina, ngunit sa pamamagitan ng batas ng pag-espada na nag-uugnay sa kanila, maaari silang magdulot ng pinagsamang lakas na sapat na malakas upang sirain ang mga bundok at dagat. Maging ang Anstora ay nakaramdam ng panlalamig sa kanyang gulugod, na parang may paparating na kapahamakan. Napilitang kumilos ang Anstora, kumuha ng isang maliit na bandila na puno ng diwa ng kaguluhan mula sa kanyang damit. Ang maliit na bandilang kasing laki ng palad ay may masalimuot na mga disenyo sa tela nito. Gugulo at balance ang umiikot sa loob nito, na nagbibigay dito ng nakamamatay na kapangyarihan ng pagwasak. Hindi ko akalain na ang isang taong naging immortal ay magkakaroon ng ganitong husay sa pakikipaglaban. Mas lalo pang nagkaroon ako ng dahilan para patayin ka. Ngumisi ang Anstora, matapos niyang ilabas ang kanyang natatanging sandata. Kilala bilang Chaos Flag, ang maliit na sandata na hawak niya ay nagmula sa panahon ng mga Celestial Devil. Ginawa mula sa banal na ginto, mayroon itong dalawang magkaibang enerhiya, ang langit at lupa.
Sa loob nito ay naroon ang kakayahang punatin ang kaguluhan, durugan ang kalawakan, at utusan ang mismong mga batas. Isa itong mapanirang puwersa na dapat isaalang-alang. Isang kabuoang 79 na batas ang nakaukit sa ibabaw nito, na ginagawa itong isang bihira at mahalagang sandata kahit sa hanay ng mga celestial weapon. Habang ang Chaos Flag ay lumulutang sa hangin, ang positibo at negatibo na taglay nito ay nagliliwanag ng isang walang pigil na banal na liwanag. Isang simpleng alon lamang ang kailangan para mailabas ng Anstora ang isang malakas na agos ng itim at dilaw na banal na liwanag. Ang mga sinag na ito ay nagdulot ng kaguluhan, sinira ang kawalan, at sinalakay ang maraming kulay na sinag ng espada ng may walang patawad na bangis. Sa loob ng ilang segundo, ang kawalan ay umalangaw-ngaw na may ingay ng mga bitik at pagsabog, habang ang mga apoy ay pumutok sa kalangitan at nagpakilos ng magulong mga alon sa ilog ng panahon. Sa ilalim ng walang humpay na pagsalakay ng Chaos Flag, sa wakas ay napansin ng Anstora na ang iba't ibang kulay na sinag ng espada ay nawasak na. Ito ay isang maikling pahinga para sa Anstora matapos na may pagtanggol ng bandila ang bahagyang sinag ng espada. Samantala, nanikip ang mga mata ni Severin nang sumulyap siya sa Chaos Flag, na nagpapakita ng isang kislap ng pagkagulat. Hindi niya inaasahan na gagamit ang Anstora ng ganoong klase ng sandata. Hindi mababago ng isang makalangit na sandata ang iyong kapalaran. Daranasin mo ang iyong kamatayan ngayon. Pangungot siya ni Severin. Tila nagliwanag ang kanyang mga paa nang magsama-sama ang mga nakapalibot na batas at naging isang limang kulay na apoy. Nang sumunod na sandali, ang mga puwersa ng oras at espasyo ay sumulpat mula sa kanya, na nagpapakita bilang isang limang kulay na landas na kumalat sa nakapalibot na kalangitan. Isang di nakikitang alon ang mabilis na lumawak sa nagyayelong espasyo at oras. Tila nakalutang ang mundo. Lahat ng materya sa loob ng 1,000 milyang radius ay nagsimulang mag-iba dahil sa impluwensya ng oras at espasyo. Nang maramdaman ng Anstora na may mali, natagpuan niya ang kanyang sarili na nabibitag ng mga nakapalibot na bagay habang ang kanyang itaas na core ng enerhiya ay nagulo. Nanigas ang kanyang katawan at halos hindi siya makagalaw. Ang walang humpay na kapangyarihan mula sa paglipas ng panahon ay kinakain ang kanyang immortalidad, kinakain ang kanyang sigla sa bawat sandali. Bagamat ang buhay ng isang immortal ay umabot sa ilang panahon, ang nasasakupan ay pinamamahalaan ng mga batas ng oras. Sa ilang paghinga lamang, naramdaman ng Anstora na libu-libong taon na siyang nahuhulog sa kanyang buhay habang ang kanyang mga tagiliran ay nagsimulang pumuti. Sa sandaling iyon ng realisasyon, nagsimulang batiin siya ng takot at kilabot habang gulat na sumulyap siya kay Severin. Nakamit mo ba ang kahusayan sa oras at espasyo? Paano makakabisado ng sino man ang dalawang batas ng sabay-sabay? Hindi makapaniwala ang ekspresyon ng Anstora, nanlalaki ang kanyang mga mata sa takot at nakaramdam siya ng pananakit ng buong katawan. Ipinapalagay niya na si Severin ay nagsisimula pa lamang matutong manipulahin ang espasyo. Ang kanyang desisyon na gamitin ang Chaos Flag ay direktang taliwas dito, dahil ito ay ginawa para sa isang naghihiwalay na espasyo. Ngunit nagiging malinaw sa kanya na si Severin ay may kapangyarihan sa parehong oras at espasyo, at ginamit pa nga ang mga ito sa iisang landas. Sa loob ng domain na iyon, naramdaman ng Anstora na ang ugnayan sa labas ng mundo ay nagsimulang hamina, at ang kanyang mismong asensya ay nabubure ng walang humpay na daloy ng oras. Habang humihina ang kanyang mga kapangyarihan at mabilis na nauubos ang kanyang buhay, nagsimulang matakot siya. Kalokohan. Bagamat ang isang tunay na immortal ay sapat ang kapangyarihan upang pamunuan ang kapangyarihan ng langit at lupa sa bawat galaw, ang pagkawala ng pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo ay puputulan ang pinagmumulan kung saan siya maaaring gumamit ng kapangyarihan ng langit at lupa. Ito ay isang napakahirap na sitwasyon nga. Ang walang humpay na daloy ng oras ay patuloy na nagpapatuloy, na kumukonsumo ng kanyang sigla at mahabang buhay sa bawat sandali na lumilipas. Ang haba ng buhay ng isang immortal ay may hangganan at hindi hihigit sa 100 panahon o 1,000,000 taon. Wala pa sa mga ito ang umabot sa punto kung saan ang isang tao ay maaaring mabuhay ng kasing haba ng langit at lupa. Taglay ang determinasyon, itinaas ng Anstora ang Chaos Flag at pinakawalan ang isang malakas na agos ng banal na liwanag. Gusto niyang basagin ang mga hangganan ng espasyo-oras na bumabalot sa kanya, at nagpupumilit na makalaya. Hindi kailanman bibigyan siya ni Severin ng ganitong palugit.
Nababalot ng mga batas ng oras at espasyo, matatag na nanindigan si Severin habang gumagawa siya ng ilang selyo gamit ang kanyang mga kamay. Ang kanyang buhok ay nagliyab sa banal na liwanag, at siya ay parang isang royal celestial na naghahari. Supulan. Sumigaw siya, at 3,000 batas ang sumiklab mula sa pagkatao ni Severin upang magsama-sama bilang mga banal na tanikala ng kaayusan. Ang nasasakupan ay pinagsama-sama, at ang Anstora ay nakagapos sa loob ng espasyo. Kasabay nito, ang Oculus Blade ay naglaho sa kawalan at handang hampasin ang Anstora. Isang kislap ng malamig na liwanag ang tumagos sa malawak na kalawakan, na nagpasiklab ng walang hanggang kaguluhan. Nang mawala ang Oculus Blade, ang Anstora, na ang mga pandama ay namatay habang nakakulong sa loob ng mga hangganan ng space-time domain, ay nakaramdam ng isang pag-agos ng krisis sa eksistensyalidad na dumadaloy sa kanya. Sa magulong resulta, nasaksihan niya ang magulong enerhiya na dumadaloy sa kawalan na parang tubig na kumukulo mula sa isang palayok. Isang nagyayelong lamig ang gumapang sa kanyang gulugod, at mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay upang iwagayway ang Chaos Flag. Ang itim at dilaw na mga kulay nito ay namulaklak ng banal na liwanag na nagtangkang pigilan ang lumalawak na kawalan. Kasunod ng ilang pagsabog na umalangaw-ngaw sa kaguluhan, ang elemental na enerhiya ay nagsimulang magtagpo sa magulong espasyo habang nagbabanggaan sila laban sa Oculus Blade. Ang mga sandatang nagbanggaan ay agad na nagresulta sa isang kapwa-pahamak na shockwave. Ang mga pandama ng Anstora ay napurol, at ang halaga ng puwersa ng buhay ng isang millennial ay nawalan. Nang ang malabelot space-time domain ay tila mahirap basagin, naramdaman niya na parang lumubog ang kanyang puso sa ilalim. Paano niya nagagawang gamitin ang dalawahang batas ng may ganitong kahusayan? Natigilan siya sa kahusayan ni Severin sa oras at espasyo, dalawa sa pinakamataas na antas ng batas sa maraming batas na umiiral. Napakahirap para sa mga ordinaryong tao na maunawaan ang alinman sa mga ito, lalo na ang pagsamahin ang mga ito sa iisang landas tulad ng ginawa ni Severin. Nakakulong sa loob ng espasyo-oras na sakop, naramdaman ng Anstora ang mga panahon na nababawasan sa kanyang buhay sa nakakatakot na bilis. Sa isang kisap mata, 10,000 taon sa kanyang buhay ang nawala. Para bang hindi pa sapat iyon, hindi niya kayang punan muli ang kapangyarihan ng langit at lupa sa loob ng kanyang katawan at ang kapangyarihang celestial sa loob niya ay unti-unting hamina. Dahil sa nalalapit na pagkatalo, ang nag-aalab na pagkabalisa ng Anstora ay sumiklab at naging matatag. Habang nakatitig kay Severin, huminga siya ng malalim at nagsalita sa nakakakilabot na tono. Isasama kita sa pagbaba, hindi natin nagsabanta, walang emosyong sumagot si Severin. Gusto kong makita kang sumubok. Ang kaharian ng oras at espasyo ang siyang naging pangunahing bentahe ni Severin, na higit pa sa mahiwagang Oculus Blade sa lakas. Lubos siyang nagtitiwala sa kanyang kakayahan, dahil ang dalawang iyon ang pinakamataas na batas na nagkakaloob kay Severin ng kapangyarihan ng isang Diyos. Kaya niyang pamunuan ang buhay at kamatayan, bukod pa sa pagsira sa espasyo sa isang pitik lamang. Nagpakawala ang Anstora ng mga banal na liwanag gamit ang Chaos Flag. Nagalit siya sa pang-aasar ni Severin at sumigaw. Walang galang na hamak, babalatan kita ng buhay. Sa matinding galit, kinagat ng Anstora ang dulo ng kanyang dila at dumura ng sinaunang asensya at dugo. Ang dugo ng isang tunay na immortal na asensya ay naglalaman ng napakalaking enerhiya. Nang lumapag ito sa bandila, nagbuhos ito ng isang maliwanag na liwanag dito, na naging dahilan upang sumabog ang nakapalibot na espasyo sa kanyang kinang. 12 ng mga batas ang kumikinang, winasak ang nakapalibot na espasyo. Ang mga bitek na parang sapot ay nagsimulang mabuo sa nagyayelong espasyo, at ang kaguluhan ay malapit nang bumagsak sa napakabilis na bilis. Ang Oculus Blade ay umatras mula sa liwanag ng bandila at napigilan na maabot ang Anstora. Nang mapansin iyon, si Severin, na kumokontrol sa space-time domain upang alisin ang buhay at sigla ng Anstora, ay nagpakawala ng 3,000 batas sa kaguluhan. Isang 5 kulay na banal na tulay ang nabuo, na nagpapahintulot sa enerhiya na bumuhos sa Oculus Blade at harapin ang Chaos Flag. Nang makita ang dalawang sandata na nakakulong sa isang pagkakatabla ng paglaban, ang mga labi ni Severin ay kumerba sa isang ngiting. Tingnan natin kung gaano karaming esensya ang natitira mong magagamit.
Ang dugo at asensya ay mahahalagang katangian para sa bawat nagsasagawa nito dahil ito ang pinagmumulan at pundasyon ng kanilang pinagmulan. Gayunpaman, sa desperadong pagtatangka ni Anne na makalaya, isinugol niya ang kanyang mismong asensya upang pangalagaan ang kanyang makalangit na sandata at subukang basagin ang kawalan na nasasakupan ni Severin. Gayunpaman, mayroon pa ring kalamangan si Severin. Dahil sa alab ng kanyang nagliliyab na asensya at dugo, ang nagliliyab na liwanag ng Chaos Flag ay kumurap sandali bago tuluyang naglaho. Sinamantala ang tamang pagkakataon, manoniebra ni Severin ang sinag ng espada ng Oculus Blade at hiniwa ito sa mga depensa ng bandila, halos maputol ang braso ng Anne sa isang hampas lamang. Ang dating mapagmataas na Anne ay napinsala ng hindi mabilang na mga sugat, at ang kanyang buong katawan ay tumutulo ng dugo. Muntik na siyang mawalan ng buhay doon. Namuo ang dalamhati at pangamba sa loob niya habang pinag-iisipan niyang buhayin muli ang kanyang asensya at dugo, ngunit ang panganib na masira ang kanyang pundasyon ay pumihil sa kanya na ituloy ang plano. Ang panganib na makamit niya ang pagbaba mula sa tunay na immortalidad ay napakalaking panganib na tanggapin. Naiwan na may isang paraan na lamang, pinatibay ng Anne ang kanyang sarili at handa nang ilabas ang kanyang huling sugal. Severin, sumigaw siya, namumugto sa sama ng loob. Nagliliyab ang kanyang mga mata sa nagliliyab na sulyap, at tumingin siya kay Severin ng may matinding titig na kasing talas ng isang hinasang talam. Wala kang ibang pagpipilian para sa akin. Noong una ay nag-aalangan siyang ipatawag ang dayuhang demonyo dahil alam niya kung magkano ang magagastos. Ang ritual ay magdudulot ng pagdanak ng dugo sa kalahati ng Blue Realm, at mangangailangan din sa kanya na gamitin ang kanyang asensya at dugo upang matagumpay na mapalakas ang pagpapatawag. Ito ay isang pasanin na kahit siya ay hindi kayang tiisin. Kasabay nito, ang demonyong kanyang ipinatawag ay maaaring kalaunan ay makuha ang mga koordinasyon ng Blue Realm, na magpapahirap sa kanya na maging Lord of the Realm. Gayunpaman, ang walang humpay na pagsulong ni Severin at ang sigla na bumababa sa kanyang pagkatao ay nag-iwan sa Anne na walang ibang pagpipilian. Isang napakalamig na determinasyon ang humawak sa kanya nang itinaas niya ang kanyang palad at tumawag ng isang ilog ng gininto ang dugo, na pinupuno ang kawalan ng densidad ng mercury. Walang gaanong abala, ang Anne ay bamulong ng isang bagay at agad na nagsagawa ng mabilis na sunod-sunod na mga selyo ng kamay. Ang kapangyarihan ng langit at lupa ay hinabi ng kapangyarihan ng mga batas, at sa harap niya ay isang kakaibang simbolo na namuo mula sa gininto ang dugo. Habang nagkakaroon ng anyo ang simbolo, naubos ang kanyang asensya, at ang mga enerhiya ng demonyo na gumagala sa likuran niya ay nasisipsip dito. Pinagpawisan ng malamig ang Anne na parang nilalagnat at malapit ng bumagsak. Samantala, ang 7 Stars Upside-Down Formation na inilagay sa ibabaw ng Blue Realm ay nagsimulang manginig, sumisipsip ng kapangyarihan ng langit at lupa habang pinupunit ang kawalan. Hindi nagtagal ay lumitaw ang isang ilog ng dugo, na dumadaloy patungo sa simbolo ng may hindi mapigil ang puwersa. Kasabay ng isang malakas na dagandong, nilabag ng ilog ang mga hangganan ng oras at espasyo, halos hindi isinasaalang-alang ang mga hadlang sa espasyo na dapat sana ay nagpapanatili sa kanila sa lugar. Kasabay ng paglipas ng panahon, ang ilog ay sumugod patungo sa kakaibang simbolo ng may sinaunang puwersa. Sinulyapan ng Anne ang kakaibang simbolo at umawit bilang pagdarasal. O King Luther, ang Netherian ng Devil Realm ay humihingi ng iyong tulong. Pagkatapos niyang magsalita, isang tuloy-tuloy na daloy ng enerhiya at dugo ang bumuhos sa simbolo, at mula rito ay lumabas ang isang nakakatakot na presyon na tila pumihil kay Severin. Isang kalansay ang agad na nabuo sa loob ng gininto ang liwanag ng dugo. Taglay ang diwa ng isang tunay na immortal bilang puso nito, at ang walang hanggang dugo ay naging laman at dugo nito. Ang pagbabago ay naganap sa bilis na nakikita ng hubad na mata, ngunit sapat ang bilis na maaari itong ganap na mangyari sa loob ng ilang segundo. Di nagtagal, isang maharlikang figure na ang katawan ay nababalot ng kapangyarihan ng mga batas ang dumating upang magdala, na parang ang figure ay ang sa isang kataas-taasang Diyos na lumabas mula sa mga talaan ng kasaysayan at nabuo ng kapangyarihan ng kawalan. Binalot ng kapangyarihan ng panahon ang taong iyon, na nagpapahirap kay Severin na mas makita ang kanilang anyo. Napansin lamang niya na ang figure ay isang nilalang na may sungay na parang halimaw.
Sa gitna ng magulong dagat ng kaguluhan sa kabila ng kawalan, isang mapanglo at tila walang direksyong kalawakan ang walang katapusang nakaunat na tanging ang mga umaalon na enerhiya ng sinaunang kaguluhan lamang ang naroon. Kahit ang isang tunay na immortal na ng ahas na tumapak sa mga baybayin nito ay mabilis na matutupok ng magulong kapangyarihan nito, na sapat na mapanire kaya't kahit ang kanilang mga buto ay hindi maiiwan. Binanggit sa mga alamat ang tungkol sa mga sinaunang mananakop, mga nilalang na ipinanganak mula sa kaguluhan, na minsang sumire sa kabanalan ng kaharian ng langit. Isang malawak na itim na kaharian ang nagmumukhang nasa puso ng sinaunang kalaliman na napakalayo sa abot ni Blue Realm. Ang kalangitan nito ay nababalot ng walang hanggang kadiliman, habang ang lupa nito ay nababalot ng isang nakapangangilabot na kulay ng pulang-pula. Ang mga nakakatakot na halimaw ay gumagala sa malilim na kagubatan, at isang laganap na nabubulok na amoy ang kumakalat sa buong lugar. Ito ang uri ng kaharian na angkop sa mga isinumpa. Hindi ang araw o ang mga bituin ang nagbigay diin sa pinabayaang lupain, dahil ang lahat ay nakulayan ng itim ng isang kakaibang kapangyarihan. Sa loob ng isang lumulutang na palasyo na nasa kalangitan ng lupaing iyon ay may dalawang figurang humanoid na naglalaro ng chess. Ang chessboard ay isang engranding istruktura na sumasalamin sa kalawakan ng mundo. Isa sa kanila ay nakasuot ng maharlikang kasuotan na may jade hairpin na nakataas ang kanyang buhok. Naglalabas siya ng aura ng kamahalan sa langit na katulad ng soberano sa langit. Ang araw at buwan ay tila umiikot sa paligid niya, habang ang sansinukob ay nakabitin sa itaas niya. Ang mga batas ng paglikha ay sumasayaw na parang nagliliwanag na sinag ng sikat ng araw. Tila isa siyang uri ng makapangyarihang nilalang na ang mga kapritsyo ay may kakayahang humubog sa mismong tela ng realidad. Sa tapat niya ay nakaupo ang isang figure na may mga sungay na nakausli sa kanyang noo. Ang kanyang buhok ay magulo, habang ang kanyang mukha ay mapatla. Isang aura ng sakit ang bumabalot sa kanya, na may mga panaghoy ng pagdurusa at mga alingawngaw ng mga kasalanang nakaraan na nakapalibot sa kanya. Ang mga sigaw ay puno ng pagdurusa, pagpatay, kasalanan, malas, at iba pang hindi kanais-nais na mga sakuna. Ang mga sagisag ng kasakiman, galit, kamangmangan, pagmamataas, at paghihinala ay naruroon din. 5 magkakaibang lason ang pumulupot sa kanya na parang isang itim na kadena ng kaayusan, na nagbibigay sa mga espiritong iyon sa impyerno ng 7 nakamamatay na kasalanan. Ang isang tunay na immortal na lalapit sa lugar na iyon ay mahuhulog sa kapahamakan sa iglap na iyon. Ang kanilang 6 na pandama ay hihina, at ang 5 lason ay papasok sa kanilang katawan. Ang 7 kasalanan ay darating sa kanila, kasama ang maraming iba pang mga sakuna. Sa kalaunan, ang tunay na immortal ay malulunod sa lahat ng bagay at magiging isa sa mga masasamang reksyosa. Pinagsama-sama ng 2 individual ang mga batas ng dakilang landas sa isang chessboard, gamit ang ilog ng panahon bilang mga pananda na nagbabalangkas sa chessboard habang ang mga buhay ng tao ay ginagamit bilang kanilang mga piyesa sa chess. Ang bawat galaw ay nagpapadala ng mga alon sa ilog ng panahon, ginugulo ang mga kaluluwang naghahangad na tumawid sa ilog at ginagawang mga trepeyo ang kanilang mga kaluluwa para sa kanila. Habang naghahanda ang may sungay na figure na gawin ang kanyang galaw, isang pakiusap ang umalangaw mula sa ilog ng panahon. O King Luther, ang Netheria ng Devil Realm ay humihingi ng iyong tulong. Umalangaw ang proklamasyon sa buong palasyo, na nakakuha ng atensyon ng maharlikang figure. Mukhang isa sa mga disipulo mo ang humihingi ng tulong sa iyo, King Luther. Sabi ng mala Emperor na figure, may bahid ng pagkagulat sa kanyang boses. Itinaas ni King Luther ang kanyang kilay at pipigilan na sana ang paghingi ng tulong nang marinig niya ang mga salitang Netheria ng Devil Realm. Netheria. Siya yun. Tanong ng katapat niyang si Oliver. May bumabagabag ba sa'yo? May halong pagkamangha at pagkaunawa, paliwanag ni King Luther. Minsan ay inatasan si Netheria na hanapin ang mga piraso ng kaharian ng langit. Hindi ko siya gaanong pinansin pagkatapos ng kanyang pagpanaw, ngunit laking gulat ko nang ang kanyang asensya, na ngayon ay nadungisan ng panlabas na mundo, ay umakyat sa tunay na immortalidad pagkatapos ng hindi mabilang na mga panahon. Kailangan niya siguro ang tulong ko. Hindi naglakas loob si King Luther na magpakita ng anumang kayabangan sa harap ng nakadamit maharlika. Bagamat pareho silang Royal Celestial, si Oliver Brooker ay isang pinunong nagmula sa lahing lampas sa kaharian na iyon.
Hindi napigilan ni King Luther ang panginginig habang naaalala ang magulong sagupaan sa Devil Realm noong unang panahon. Kung hindi siya agad sumuko, maaaring sinapit niya ang parehong kapalaran ng Emperor sa langit. Nang marinig iyon, ang mga mata ni Oliver ay nagliwanag sa liwanag ng araw at buwan habang lumilipas ang ilang panahon sa harap ng kanyang mga mata. Mabilis niyang natuklasan ang mga lihim ng langit mula sa daloy ng panahon sa chessboard, na nagpapakita na nagsasabi ng totoo si King Luther. Oo, mukhang ganoon nga. Kung ganoon, dapat kang magmadali at sagutin sila. Marahil ay nakatagpo sila ng kaaway habang hinahanap ang mga piraso ng kaharian ng langit. Sabi ni Oliver, habang inilalapag ang isang piraso ng chess na may bahagyang ngiti. Ang mga piraso ng Celestial Realm ay nagmula pa noong sinaunang panahon ng hiwain ni Arman ang kalangitan gamit ang kanyang banal na espada. Ang ilog ng panahon ng Celestial Realm ay nahati sa kalahati at ang mga sikreto nito ay nanatiling natatakpan. Ang Celestial Realm ngayon ay nahahati sa ikatlong bahagi, at ang mga sumalakay sa kanlurang kontinente ng Diablo ay agad na bumagsak sa kailaliman ng Devil Realm. Ang pag-iisip lamang kay Arman ay nag-iwan kahit sa isang kilalang mala Royal Celestial na tulad ni Oliver ay nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Sa kabila ng kanilang katayuan bilang mga Royal Celestial, gumugol sila ng hindi mabilang na mga panahon sa paggalugad sa mga kaharian sa kabila, hinahanap ang mga labi ng Celestial Realm sa pag-asang maibalik ito at maghayganti ng uhaw sa dugo sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Halos hindi sumagi sa isip ni Oliver na may mangyayaring ganito kahalaga sa araw na iyon. Mabilis na inilagay ni King Luther ang isang daliri sa pagitan ng kanyang mga kilay, inilabas ang isang piraso ng kamalayan mula sa kanyang itaas na core ng enerhiya patungo sa nanginginig na ilog sa harap niya. Pagkatapos, ang kanyang kaluluwa ay naglakbay sa napakaraming panahon habang sumusulyap sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Sa wakas, tinukoy niya ang pinagmumulan ng mga pagtawag sa gitna ng walang hanggang kaguluhan at sinundan ang daloy ng panahon patungo sa pinagmulan nito. Natagpuan ni King Luther ang kanyang sarili na nababalot ng diwa at dugo ng tunay na immortalidad. Isang maringal na puwersa ang bumuo sa kanyang pisikal na pagkatao habang ang malawak na presyon ng langit at lupa ay sumabog mula sa kanyang katawan. Nang maramdaman na ang kanyang lakas ay wala pang 10,000 bahagi lamang ng kung ano ito sa kanyang tugatog at, sa pinakamataas, ay isang tunay na immortal na nasa kalagitnaang yugto, bahagyang kumunat ang kanyang noo at nakaramdam ng kaunting pagkadismaya. Siya nga pala ay isang Royal Celestial. Pinaghihiwalay niya ang isang bakas ng kanyang kaluluwa, itinuro niya ang pirasong iyon sa kalawakan ng magulong kaharian, sumusulong sa daloy ng panahon hanggang sa tuluyan itong naipon sa panig na iyon ng mundo. Sa kasamaang palad, nagawa lamang niyang mabawi ang lakas ng isang tunay na immortal sa kalagitnaan ng yugto. Gayunpaman, nang maramdaman niya ang aura ng labas na mundo, hindi pala ito ang Devil Realm o ang Celestial Realm, kundi isa pang mas mahinang kaharian. Nang magawa ng mga tunay na immortal na buksan ang mga vacuum, hinati niya ito at napagtanto na ito ay isang piraso ng Celestial Realm. Tumangala siya sa langit at nakita ang dumadagandong na kulog habang nanginginig ang mundo. Sa isang iglap, isang mapanirang kulog ang tila natipon at bumuo ng mga ulap, na parang pinapalayas siya. Walang kahirap-hirap na pinatahimik ni King Luther ang kaguluhan sa pamamagitan ng isang simpleng kilos, at ang mapanirang enerhiya ng kulog ay agad na nilamon ng magulong daloy ng hangin. Ibinaling ang kanyang tingin sa walang siglang Ans Torres sa tabi niya at sinabing, "Sa tingin ko ikaw ang tumawag sa akin." Nang maramdaman ang matinding aura na binubuo ng mga lason, kasalanan, at mga sakuna, ang nanghihinang Ans Torres ay nanginig at nagpatira pa. Ako ang mapagkumbabang nagmamakaawa sa presensya ni King Luther. Muntik ko nang matukoy ang orihinal na espasyo ng pira-pirasong kaharian ng langit, ngunit napigilan ako ng individual na ito. Tama na, wala akong pakialam sa mga reklamo mo. Kumaway si King Luther nang may pagwawalang bahala. Habang umaalingaw-ngaw ang 3,000 batas sa paligid niya, sumulyap siya sa ancestor at nakakonekta sa ilog ng panahon sa loob ng mundong iyon. Sa loob ng ilang sandali, nakita niya ang lahat ng ginawa ng Anstora. Ilang sandali pa, sumulyap siya ng walang emosyon kay Severin at sinabing, "Napakagandang talento, at isa na nagmana ng kaalaman ng Green Emperor. Tinahak ko na ang hindi mabilang na mga panahon sa kaguluhan, sinusubukang lipulin siya sa kanyang pag-akyat sa immortalidad.
Gayunpaman, nakita ng tadhana na angkop na ipagkaloob sa iyo ang celestial weapon. Nanliit ang mga mata ni Severin habang naninigas ang kanyang mga kalamnan. Sa mga salita ni King Luther, napagtanto niya na ang figure sa harap niya ay walang iba kundi isang Royal Celestial, na nagpakita ng kanilang mga sarili matapos tahakin ang walang hanggang kaguluhan, para lamang magpakita roon.